Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 7 to 13. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces, general reading. Hindi mo to personal reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kundi nasa sayo pa rin ito. Kung gusto nyo na positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Nagsasabi ako ng mga warning, hindi yun negative. It's a warning para magkaroon kayo ng idea paano ang gagawin nyo para magkaroon kayo ng positivity. Pero it's up to you, no? Pa rin kasi buhay mo yan. Tingnan natin muna ha. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang nakakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo. Nandun ka sa point na may mga bagay ka na sinisiyasat. May mga naghahanap ka ng dapat gawin, naghahanap ka ng katotohanan. Ano ba dapat gawin? Ganito ba? Bakit ganun? Bakit ganyan? Tama ba ito? Ano bang ito? May mga ganong sitwasyon ako na nakita sa'yo. May mga bagay ka na gusto mong i-pursue o may mga bagay ka na gusto mong desisyonan o maaari na handun ka rin sa point na you want to create or gusto mo ng mental clarity situation in life. May mga bagay ka na nagtitiis at nagtitimpi ka sa ngayon. Iniisip mo ito at nagkakaroon ka ng pag-iilusyon or there's a dream situation ako nakikita sa'yo. You feeling burden or you feeling mo na may mga bagay na pinagtitiisan, pinagtsatsagaan at may mga bagay na nahihirapan ka this time. Pwede rin kasi you are busy, ganyan, pwedeng pagod ka or puyat ka, ganyan. Maari iba sa inyo is night shift kayo or na pagising-gising kayo sa gabi, no? Maaring ganon. Feeling burden, may mga bagay na nagkakaroon ng struggle, problem, situation, and doon din na iba sa inyo is magiging very devoted kayo sa mga bagay na ginagawa mo this time. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Na iba naman sa inyo is na siguro there's a blockage ako na nakikita sa'yo. Maaring you are holding back to change to your best version. Maaring may mga bagay na nakokontrol ka, na manipulate ka, or you are in a toxic situations in life. Ganyan. May mga toxic na tao or toxic situation o mga ganap na toxic na nakapagpapa-drain sa'yo, no? Sa iba sa inyo. Ingat ka lang kasi may mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo. Tingnan pa rin natin, ha? Dito. Mari iba sa inyo kasi nagkakaroon din kayo ng option. Pwedeng ganun, no? May mga bagay na this time ay maaaring ini-evaluate mo. Pwedeng iba sa inyo is nandito kayo sa point na marami kayong multitask na gagawin this week or may mga multiple priorities kayo na gagawin this week. Kaya medyo nakikita ko doon sa sitwasyon na there's a painful or there's a deep wound situation. Ako na nakikita sa'yo pero you still keep moving and keep fighting doon sa bagay na yun. Pwedeng sa trabaho. Ganyan. Meron kang 7, 12, 14, 31, and 24. Meron tayong Pisces, Leo, Cancer, and Scorpio. Devil, oh. Nandito si Devil. Ang ano pa ng sungay, Okay, you feel drained, Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na, okay. Ingat ka na lang kasi may taong nagmamatsyag sa'yo. Or ikaw ito, ha. May tao nagmamatsyag sa'yo, may mga tao sa paligid mo na hindi totoo. Ibig sabihin, someone is wearing a mask. Marami man sila or kaunti. Ibig sabihin, may mga peking tao sa paligid mo. Mag-ingat ka na lang. Or pwedeng ikaw rin ito, diba? Mag-ingat ka, may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, i-chismis nila yung mga sinasabi mo, pagdadaldalan ka nila, may mga small problem,
or may kakaramdam ka na anxiety o pagkabalisa, may mga taong magiging madaldal, ganyan. May mga tao na sinungaling, lilinglangin ka, may pangliling lang, may tao na dadayain ka, yan, i-cheat ka. Yun na nakikita ko dito sa'yo. Baka i-cheat ka nito. There's a feeling emotion situation ako na nakikita sa'yo. Makakaramdam ka na you feeling drained talaga dito sa sitwasyon. Pwedeng may malalaman ka information, di ba? O kaya ay sa trabaho mo, ganyan. So nakikita ko dito. May mga sitwasyon na magre-reflect sa'yo. And then also, you need to trust to your intuition. Dito, sa'yo. May pangliling lang. May mga tukso. Mag-ingat ka na lang din sa mga tukso. Kung ano man tukso iyan. Tukso na aring mauna yung emotions mo than to your intellect. Diba sabi ko naman palagi na if the emotions is high, intelligence is low. Ganun na nakikita ko sa iyo. May mga sitwasyon, siyempre hindi naman lahat, pero may mga kasiyahan din naman ako nakikita sa iyo. Ganyan. As long as you're handling yung confident mo and you know what is your purpose in life and magpo-focus ka sa mga main concern mo this time, magiging maganda siya. May mga mag-o-open sa iyo. There's a victory and success, happiness. Happiness is coming. May mga positive outcome happen and also may tao na magbibigay na pagmamahal sa iyo or ikaw ang magbibigay na pagmamahal sa kanya. Vice versa tayo. No? And then nahandun din yung situation na may tao na ikaw ito or someone, may tao na magkakagusto o may taong crush ka or may taong gusto ka. Maaring siya yung nagmamatsyag sa'yo, di ba? Sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo ay yung mga taong madadaldal, ganyan. Kumbaga, bawat kilos mo tinitingnan ka. O baka naman ikaw ito. Mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. By the summer, may magaganap o mangyayari sa iyo. In a summertime. Maganda naman. Ako nakikita. Maaring may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng freedom in that summer, sa summer. In a summer day, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba. Energy ni Pisces. Yung iba sa inyo yung tukso-tukso. Halimbawa, tukso, bibilin ko to, bibilin ko yan. Huwag kang masyadong maniniwala sa mga usapan. Kailangan mo makita yung kailangan mong makita yung katotohanan ng bawat sitwasyon. Tsaka ang nakikita ko rin dito, maaring may malalaman kang katotohanan. May malalaman ka raw katotohanan sa isang tao. Your energy. Oh, okay. Energy mo. Energy mo this week, maganda naman siya sa nakita ko dito. Kasi andito ka sa sitwasyon mo na may mga success situation happen to your life. May mga busy ata yung iba dito, no? Yes, there's a reward. Ako nakikita. Also, may mga achievement, reward, abundance also this week. You're feeling comfortable and you feel happy. May mga bagay ka na siguro may mga bibilin ka sa nakikita ko dito. May mga bagay ka na aayusin, bibilin, sisimulan, ganyan. May mga bagay ka na tatapusin, ganun. Ang nakita ko rin energy sa'yo is you feel actually energetic ito sa iba kasi handun yung point na you are more on focusing to your manifestation, sa mga desire and sa mga manifestation mo. Yun. Andito rin yung more pag-aalaga ng iyong sarili. Kaya mas more mong mamahalin yung sarili mo at alagaan yung sarili mo. And then handun din yung kasiyahan, may mga bagay na magkakaroon ng renewal,
may mga bagong opportunity or idea ka na may isip this week na maaaring mga actionan mo or mga gagawin ka. Also, it's, sa iba sa inyo, siguruhan din ka na sa point na it's more on discipline to yourself. Pwedeng ganon. Ang nakikita ko, pwede mag-diet-diet ka, or exercise, o kaya magkakaroon ka ng mga paglilinis ng mga bagay-bagay. Pwede maglinis ka ng kwarto, itatapon mo yung mga hindi kailangan, ganyan. Or need na, no? Kasi 2026 is coming para yung mga negative, yung mga sira at hindi na kailangan, itapon na. Para mabawasan yung bigat ng negative energy na meron ka sa sarili mo or sa bahay mo. Ganyan. Prosperity is coming din sa iyo. Yun. And wealth. Tingnan natin ang parating kay Pisces. Ano parating sa kanya? Ano ito, universe? Parating sa kanya? Ay, baluga. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Wala na ba? Nahulog kasi. Okay, parating sa iyo. Pwedeng explain mo to sa akin. 9-9. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. 9 and ace is the 10. Oh, okay. Parating sa'yo, meron ka daw maiisip na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Siguruhan, meron kang bagay na makikipagsapalaran ka. Pwedeng ganun. Pwedeng halimbawa, may gagawin kang project, may gagawin kang creative, may gagawin kang fashion, ganyan. Pwedeng ganun. Nandun ka sa point na yon. May mga bagay kang maiisip or iisipin na gusto mong i-pursue. Yan, may mga bagay na gusto mong gawin. May mga bagay na gusto mong aksyonan. Yun ang parating sa iyo. And also, parating sa iyo, anak, wag ka dyan sa mami. May tao na kilala mo na makikipag-usap sa iyo. Or ikaw, gusto mo siyang kausapin. Pwedeng kasamahan to sa trabaho. Pwedeng ito is lalaki sa iba. Pwedeng pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo. Ganyan. Pwedeng itong tao na to kasi is either may problema siya or siya is naging problema mo sa buhay. Kung ano man ang edad niya. Yun ang nakita ko sa dito. Yun ang parating sa iyo. Sa iba sa inyo is nandun yung magkakaroon kayo ng may mga mapapanaginipan kayo na mga past person in the past. Ganyan. Tapos, yung iba sa inyo is maaring kukulangan kayo ng tulog, maaring magigising kayo by the 1 o'clock, or kung ano mang 2 o'clock man yan, kung ano man yan, maaring pasulpot-sulpot kayo nagigising. Pwede kasing night shift kayo, no? Yan na nakikita ko dito. And parating din sa'yo, medyo hindi rin maganda sa iba. Na. Siguro iba sa inyo may insomnia. Either may insomnia ka or may mga pananakit ng ulo na parating sa iyo. Yan. Lalo na kung busy ka, no, tas puyat-puyat ka, talagang sasaka talaga ulo mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. May makikipag-usap sa iyo, mother figure. Or ikaw makipag-usap sa kanya. Diba dito, you feeling stress, anxiety, depression. May mga maiisip ka na maaring nahihirapan ka, ganyan, nabiburden ka. Ano dapat niyang iwasan? Universe, Pisces. Uy! Galileo. Something happened. Sabihin ko sa'yo, ha? Dapat niya pong ay, nagaling yun, 9-9. Yung
Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung overthinking. Kasi dito, tinan ko dito, ang dami mong iniisip. You know, overthinking, iwasan mo yung stress, anxiety, burden, depression. Iwasan mo yun. Kung kulang ka sa tulog, bumawi ka. No, kasi hindi, may imbalance ka kasi, no. Iwasan mo yung mahatak ka ng nakaraan. Syempre, kung ano man yun, you need to getting away with something din. Iwasan mo yung mga taong bullying, iwasan mo palungkot, iwasan mo yung mga taong hindi compatible sa'yo, not same page, yung mga puot, galit, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, or yung hindi pagkakatugma ng bawat isa. Iwasan mo rin na hindi ka mag-focus sa sarili mo, no? Alagaan at mahalin more yung sarili mo. Yung mga conflict, iwasan mo na lang yan. Iwasan mo yung start to find peace or yung mga situation na kung may mga kailangan na i-let go, kailangan na abandonahin, gawin na. Pero it's up to you pa rin yan kasi sarili mo naman yan. Syempre iwasan mo din yung yung is not to open up yourself sa mga tao. Halimbawa, medyo close-minded ka, halimbawa, o kaya hindi ka talaga ganun ka-open. Okay lang naman yun kasi you want to protect yourself. Pero kung may mga sitwasyon na medyo nahihirapan ka and need mo talagang ilabas yun, siguro this is the time sa mga taong trusted person mo na hindi ka ibenta, ganyan, no? And then, yung mga tao na na nakapagbigay sa'yo ng painful situation, yung mga tao na nagbubuli sa'yo or nakikipag-compete sa'yo, umiwas ka na lang din. Hayaan mo sila sa buhay nila. Kung gusto nila, anong hanap nila, ganyan. Expect na unexpected situation. Iba sa inyo may travel. Baka may biglaang mga lakad ako nakikita sa inyo. Another message to Iba na dito may mga biglaang lakad, malapit yan o malapit, may mga biglaang gagawin o mga biglaang communication sa isang tao, pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, ganyan. May mga ikakabigla ka, ikakagulat, ikakashock. Yan. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Pisces. Pwede rin na makaka-receive ka ng communication sa isang tao who is in a distance. Pwede nasa ibang bansa, nasa ibang baryo, probinsya, o kalapit. Love. O yung tao na yun na is pwedeng nagkaroon na kayo ng distansya and then magkakaroon or makaka-receive ka sa kanya ng communication or text message. When it comes sa love, kung kayo is single, sa single, sa single, ang nakikita ko dito is merong parating sa'yo, isang bata, either mas bata ito sa'yo, or sa iba sa inyo is, nasa 28 yung isa, 28 to 40 plus, parang ganun na nakita ko. Sa iba dito medyo bata, or either kung bata ka, baka ka same age mo, ganyan, ang parating sa'yo. Yun na nakikita ko. Sa mga magkahiwalay. Sa mga magkakahiwalay, kasi dito sa sitwasyon mo, parang, ikaw, vice versa ha, may sinasabi kasi dito na parang there's no closure situation pagdating dito sa sitwasyon na to, no? Parang either sa'yo, hindi yung close, o sa kanya hindi pa yun totally close. Ganyan. Kasi gusto pa rin niya ng kanya kausapin, gusto niya pa rin niya ng union or togetherness, ganyan. So nakita ko, they feeling burden. Ang nakikita ko dito, naguguluhan siya, maaari nagkaroon talaga ng conflict o hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng sikreto ang isa sa inyo. And then, nagkaroon ng pag-isolate, and then, sobrang nagkaroon ng problem dito sa sitwasyon, no? Pero,
isa kasi sa inyo, they stayed holding itong relationship na to. Hanggang ngayon is hawak-hawak at hindi pa rin niya kayang i-let go ito. Nagkaroon ng mga pagsisinungaling or nagkaroon ng pagtataksil sa relasyon hanggang sa dumating yung separation na yon. Hanggang sa yung isa sa inyo is nag-iba ng direksyon sa buhay. Biglaan lang din ito, no? Biglaang nagkaroon ng decision making happen in this relationship. Nagkaroon ng isang malaking pagpapasya na nangyari. Pero still care pa rin ang isa sa inyo. And then also, sa mga magkakarelasyon naman, talagang dito sa relasyon, nagkaroon talaga ng mga sad memories, mga broken promises, ganyan, no? Mga ganon. Naging, siguro yung isa, naging masyadong kampantes, maaring ganon. Kung kayo is in a relationship, hoping hindi kayo magkaroon ng tampuhan dito sa sitwasyon mo. Pero ang nakikita ko dito, either siya or ikaw, vice versa, merong bigat na nararamdaman ang isa sa inyo. Yun na nakita ko. Meron siyang bigat na nararamdaman na maaaring hindi niya sinasabi sa'yo or ikaw meron kang bigat na nararamdaman na hindi mo nasasabi sa kanya. Pwedeng vice versa tayo. Yun, nagkakaroon ng pag-isolate. Ako nakikita na handun. Pwedeng both of you. Pwedeng ganun, di ba? May mga problema or may mga burden pa rin na nararamdaman. Pwedeng na handun sa point na may nakakapagpahatak sa kanila na from the past situation, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, maaaring nahanduin yung burden when it comes to money. Pwedeng ganun sa iba. Or trabaho. Sa iba naman sa inyo, when it comes in this relationship, nagkakaroon naman na very responsible naman ng bawat isa or isa sa inyo is very responsible. Yun nga lang, magkakaroon ata kayo ng bonding or may mga pag-uusapan kayo. Yan, sa iba dito magkakaroon kayo ng bonding. Or maaaring nga ayain mo siya or ayain ka niya to bond or to communicate, no? Pero ang nakikita ko, bakit kaya ganito? May hindi pagkakaisa eh. Ako nakikita. Pwede rin na na maaring may mga ngako o may mga pangako, ganyan na hindi matupad, pwedeng ganun. O kaya ma-delay. Halimbawa, sige sa 13, halimbawa 13, alis tayo, ganyan. Tapos magiging 14, 15, pwedeng ganun. O kaya, okay, promise, ite-text kita, tatawagan kita, pero hindi niya matutupad. Pwedeng ganun sa iba. Sana hindi magkaroon ng malaking problema in this relationship. Pag-usapan nyo maigi. Money. Pwede rin na kasi busy ang bawat isa kasi December na, di ba? Pwedeng ganun. Kaya pwedeng ma-adjust, di ba? Pwedeng busy siya, busy ikaw. Ganyan. Kailangan yung mag-match ng energy dito. Kailangan nyo magkaintindihan. Money or work job to, ha? Kasi saan magaling ang iyong money? Diba? Okay, when it comes sa money mo, magkakaroon ka daw ng disappointment. Hindi ko alam why. Pero magkakaroon ka ng disappointment. Halimbawa, may bonuses. Pero in-expect ko may bonus, wala pala. O kaya naman expected mo yung sahod mo ganito, hindi pala. Pwedeng ganun. May mga hindi magandang outcome pagdating sa pera. Halimbawa, halimbawa meron kang situation na yung trabaho, mag-overtime ka na overtime, tapos ang laki-laki pala ng tax na binayaran, mga ganun. O kaya yung bonus mo is, kumbaga expect mo malaki yung bonus mo, hindi pala. Pero may pagdating sa nandun naman yung reward and success. Hindi nga lang ganun kalaki. Ang nakita ko,
Nagkukuha kasi ako ng tissue eh. Hindi naman ganun kalaki. Ay, nahulog. Nahulog, buluga. Yun. Pero there's a satisfaction. Hindi lang ganun kalaki. May mga wish ka rin na wag ka na lang mag too much expectation. Ganun na lang. Pinaka-the best sa lahat. Kasi mahirap din yung mag-expect kasi ng sobra tapos hindi naman maghaganap, di ba? At least there's a blessing, di ba? Yun na nakikita ko dito. Or maybe yung energy mo kasi dito, pwedeng pagod, ganyan. Sa nakita ko dito. May mga situation na magkakaroon ka na ano tawag dito? Self-imprisonment, ganyan. Parang maguguluhan or malilito ka pagdating sa pera. Pwede rin magkakaroon ka ng regret. Halimbawa, sinabi na pwede bang pumasok ka sa Sabado o Linggo, ganyan. O pumasok ka, tapos wala din pala. Nagsisi ka lang na, pumasok pa ako. Hindi naman pala ganun kalaki yung makukuha ko. Yung mga ganun. Yung mga ganun sitwasyon. Pagdating naman sa pera mo, andun ka naman sa point na may mga didesisyonan ka na pag-iisipan mo siya. Halimbawa, kung may bibilin ka, pag-iisipan mo talaga siyang maigi. Advice. Okay. Bakit po, universe? Hindi mo na-advise kasi may nakita ko hindi maganda. Okay, hindi lahat. Ang sinasabi dito kasi is, there's a bad news. Hindi naman lahat to. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo lahat to. There's a bad news. Pwedeng iba dito magiging ikaw or someone magiging irresponsible. Ganyan. May mga sitwasyon din ako na nakikita maaring ikaw or someone is masyadong magastos. Hindi nag-iisip, no? Maaring ganun. Hindi nag-iisip ng future, hindi nag-iisip ng mag-ipon, ganyan. Hindi siya interesado, ganyan. And then also is ikaw or someone then palagi tayo vice versa kasi hindi ko naman binagit yung pangalan mo. Ano siya? Ano ba to? Ano tawag dito sa Tagalog? Ingot-ingot. Hindi niya maggamit yung common sense niya. Ganun. Ibig sabihin, hindi siya makikinig sa'yo. Or, ikaw ito, hindi ka makikinig sa kanya. Vice versa. Ganun. And then also, may sinasabi kasi na may mga bagay daw na wala kang, hindi parang stagnant or hindi ka kikilos or wala kang magagawa. Ganyan. Meron sinasabi na na dental clinic, pwede rin na may mga kailangan magpunta ng dental clinic o may dental clinic. Pwedeng ganun. May mga papaayos or kailangan, no? When it comes sa advice, ang nakikita ko dito is you need to value yourself, value for the person who value you, and then also makinig ka rin daw sa opinion ng ibang tao, sa payo ng ibang tao, and then sabi dito is you need to focus and take it action to make it real. Kailangan sa'yo have a clear goal. Kailangan dito sa'yo is alam mo daw yung layunin mo at magplano ka daw maigi. This is a time to start a solid beginning to setting yung goals mo. Siyempre, pagdating kasi rin dito, alagaan mo daw yung sarili mo o kailangan mo na magkikembot-kembot, mag-exercise, or kasi valuing nga, di ba? Value yourself, kumbaga. And then also, ang sinasabi rin is may mga bagay na kailangang isaayos, ganyan. May mga bagay na kailangan isaayos, may mga bagay na kailangan ng tapusin, kailangan mag-move on, or you need to revert. Ganyan. May mga bagay na kailangan ng paglilinis, ganyan ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan i-improve or you need to focus and be practical ang sinasabi rin. Alam ko naman na practical ka. Ay, alam mo, babalik ka sa simula.
merong sitwasyon sa buhay mo, Pisces, na you will back from the top or from the zero. Baka next year ito magaganap. Magsisimula kang muli. May sitwasyon na gano'n. Arigatou naman sa God bless.